Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino diyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabing ating topic, ang ating tatalakayin, ano? Itong mga bagay, no? Itong Duterte na naman. Halos araw-araw na po Duterte, no? Pero ito po kasi itong bagay na to kailangan po malaman ng ating mga kababayan, ano? At saka kailangan din malaman ng ating mga tagapaglingkod. Kasi importante po to, no? Kasi alam naman po natin siguro, itong mga Duterte ay halos sa buong pamilya na nila ay naglilingkod sa bayan ata, no? Pag yung apo, may apo ata, pag nanalo yun sa barangay captain sa Davao, magiging ano to yun, tagapaglingkod ng bayan na naman, ano, na Duterte. Halos buong pamilya ng mga Duterte ay ano na po, tagapaglingkod, no? Sana po malaman ng ating mga kababayan na yung mga tagapaglingkod ay yung meaning niyan yun nga po, maglilingkod sila sa sambayan ng Pilipino, no? Tapos tayo nagpapasahod sa kanila. Sana nga po alam ng ating mga kababayan. At ito po importante kasi parang baliktad po dyan sa atin, eh. Kung sino pa yung pinapasahuran, sila yung boss. Baliktad po sa atin, ano? Ganun po sa atin, parang yung mga pinapasahuran na tao, sila pa yung boss. Yung mga sa gobyerno, sila yung boss, ano? Baliktad po. Yung mentalidad ng ating mga tagapaglingkod ay baliktad. Ganun rin yung ating mga kababayan, mga Pilipino, no? Yung ordinaryong tao, baliktad din yung mindset. Iba yung teka lang po, dito na si Sir Gis at tanungin natin kung ano yung pananaw ni Sir Gis tsaka ni his best friend. Sir Gis, magandang gabi po, sir. Magandang gabi. Ito po ngayong ating top. Andyan na po ata siya, binaba niya yung hagdan, eh. Akyat po yan. Siya nga naglagay ng hagdan. Kaya nga po, sir, eh. Ito, sir, itong yung mentalidad ng ating mga kababayan, no? Ito yung aking gustong talakayin ngayong gabi. At iba pa. Di ba, sir? Kasi dapat itama natin yung yung mindset ng ating mga kababayan, eh. Baliktad po yung no? Itong mga natin, mga tagapaglingkod, yung mindset nila iba. Nasa isip nila sila yung boss, eh, di ba, sir? Karamihan po nasa utak nila sila yung boss. At ito namang mga kababayan natin karamihan, parang sila yung parang alipin ng mga tagapaglingkod nila. Parang ganun po. Hindi mga tagapaglingkod. Tayo Parang naglilingkod sa kanila. Kaya nga po, sir, di ba? Kasi Hindi yan mga yan tagapaglingkod. Sila ang paglilingkuran natin. Ganun nga, parang ganun. Yan, eh. Parang yung mga tao na rin doon sa Davao, parang nakikita ko rin po nagko-comment sa atin dito sa channel natin. Nagsasabi sila is gustong-gusto nila yung mga Duterte kasi maganda nga rin yung pamalakad daw pag yung yung doon sa Davao. Ay parang kasi parang baliktad po, no? Parang yung normal yun na paglingkuran sila, no? Na maganda yung pamamalakad, no, ng mga tagapaglingkod nila. Para sa kanila parang iba po yung baliktad na yun, no? Parang basta gawin nating hari is maganda na, parang ganun. Parang hindi demokrasya diyan sa Davao, eh. Parang parang po, sir, parang anyo lang yung demokrasya diyan, eh, no? Kumbaga sa kasi, para na nilang ginagawang santo yung mga Duterte dyan sa Davao. Di ba, sir? Ayan pa yung apo. Magiging pag dumagdag pa yan, ayun na, ilan na silang dyan sa pwesto sa gobyerno. Ang problema po, sir, hindi nila, wala sa utak nila yung sila yung tagapaglingkod, no?
Yung parang kaharian na yung dating. Hindi lang po sila, in fairness naman karamihan sa ating mga nakaupo dyan sa gobyerno, sa mga mayor, mga gobernador, parang boss yung ano nila sa sarili nila. Hindi nila iniisip na tagapaglingkod sila. Dapat sila maglingkod, no? Hindi yung sila yung pinaglilingkuran ng mga nandyan sa baryo nila na mga tao, no? Oh. Tapos dapat malaman nila na yung pera nilang ginagastos, pera ng taong bayan. Yung taong bayan nagpapasweldo sa kanila, di po ba, sir? Dapat dapat itanim po sa utak ng mga mga tagapaglingkod natin, na kung ano talaga yung tagapaglingkod, no? Tsaka yung mga kababayan din natin dapat i-educate, no? Dapat ilagay sa utak nila, kayo nagpapasahod sa mga yan na yan, huwag niyong iduluhin yan. Di po ba, sir? Ba't iniidolo? Yun yung problema sa ating bansa, no? Baliktad lahat, baliktad na yan. Yung mga pinapasahuran, sila yung boss. Di ba? Tapos yung mga nagpapasahod, sila yung alipin. Parang gano'n. Tapos ayan, no. Ito po, sir, meron po akong video. Ito kasi nagpapatunay na yung mga Duterte. Ito news po, nagpapatunay na yung mga Duterte ay sila, wala silang iniisip, sa kapakanan ng mga Pilipino. Nakafocus lang sila dyan sa power nila kung paano makakapit sila at palakasin yung kapit nila dyan sa gobyerno. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng mga ng sambayan ng Pilipino, no? Ito mas lalo na ito sa West Philippine Sea. Ito nga po binangga yung natin, di ba? Yung barko ng ating Coast Guard. Tapos wala silang pahayag pagdating sa di ba? Sa itong issue sa West Philippine Sea sa China. Wala silang pahayag, no? Parang ito si Paulo Duterte kinakampihan yung tatay. Para lang sa kanila yun, di ba, sir? Interest lang nila yung nasa utak nila, no? Hindi na gumagana doon sa sa labas na yan, no? Wala silang pakialam. Ito po yung video, nagpahayag yung Amerika, sir, na sumusuporta sa Pilipinas, Tsaka may bagong balita na papunta rito yung Ronald Reagan. Nandiyan na po ata, sir. Kaya galit ng China 7th Fleet po yung darating mga ilang araw pa. May balita na 7th Fleet po yan, sir. Alam ko po, sir. Dito po yung home base ng Ronald Reagan sa Japan. Sa Yokosuka. Alam ko po, sir. Ito po mag-react agad yung China wala po ba kayo napapansin hanggang ngayon? Walang pahayag ang mga Duterte kahit ni isa sa kanila na kontra China, no? Hindi, alam mo bang ang inaasikaw ng pamilyang Duterte? Yung ipagtanggol yung si Sara Duterte. Oo, tsaka yung sila lang. Pinagtatanggol niya yung tatay niya. Tatay niya, pinagtatanggol niya si Sara. Silang magkakapatid, nagtutulong-tulungan, kaya nga po, ito yung title natin ngayon. Napapansin ko kasi, naobserbahan ko, tagapaglingkod ba talaga sila ng sambayan ng Pilipino? Yun yung aking title. I-play po natin, sir, para malaman natin. Tsaka, sir, yung pinag-usapan natin nung isang araw, yung option, gawing Navy na lang yung mag-resupply doon sa sa barko sa Sierra Madre. Pwede yun. Kanya. Ito po, nasa news na. Sige. Naanuhan na rin. Lalala ang tension yan. Hindi po, sir, kasi isa lang po yung option din. Kasi ang Navy natin is hindi na civilian na incapacity. Military incapacity na yan . Yes. Pero kailangan po gawin yan, sir, kasi wala na . Lahat na na natin lahat ng barahan natin, walang para civilian.
Ngayon, pag ginawa mong Navy yan, magiging military na yan. Oh, military operation. operation na Oh, yan. hindi Kaya kasi sir, yung kung ganun Sierra Madre, gagawin nila, lalong titindi ang tensyon dyan, tingnan mo. nasa bahala na yung China nun. Titindi yung tensyon. Pero ito po yung ating patunay, no? Kahit na escalate nila, meron tayong pansangga. Play ko lang po yung video sir Sige, ayan. At the White House, where U.S. President Joe Biden just issued a stern warning to China. He says China should think twice against attacking the Philippines, reminding Beijing that any armed attack on Manila will trigger its mutual defense treaty with Washington. Biden directly addressed Sunday's collision between Chinese and Philippine vessels napanood ko off the kanina West yan. Philippine Sea. Opo, ito. Just this past week, the PRC vessels acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone. Sir, wala po ba kayo napapansin? Ito yung mga kaalyado natin mga bansa na una pa sila magpahayag. Hindi ko narinig nagpahayag yung ating mga opisyalis dyan sa no? Maliban lang sa... Paano naman opisyalis natin dito? Puro lahat maka-China. Ayan nga po nagpapahayag yung mga kaalyado natin bansa. Tapos yung sa ating opisyalis, ano ba natin talaga yung mga opisyalis natin na yan? Tagapaglingkod ba talaga natin yan o ano? Tagapaglingkod ng China. Hindi po ba, sir? Tuloy lang po natin Ito yung pahayag ni Biden ng Amerika. The South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. Ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Ironclad. Biden's warning comes just as Chinese Foreign Minister Wang Yi is scheduled to arrive in Washington. Ito po, sir, meron po ako naobserbahan Ito po yung naobserbahan ko. Kasi yung China, magaling yan sa mga propaganda, no? Parang etong si Wang Yi na to, pumunta doon sa Amerika, no? Meron silang meeting ata. Ngayon, gumagawa sila ng issue, no? Kasi para isipin siguro ng mga tao dyan sa bansa natin na kahit ano pang gawin nila, ayan naman yung Amerika. Pag pumunta si Wang Yi doon, parang nag-uusap naman yan. Oo, kaya wala tayong magawa. Parang sa dalawang bansa lang yan na malalakas mag-usap lang sila. Kahit anong gawin nila, wala nang magawa naman Pilipinas Parang ganun. Parang yan yung sinasabay nilang propaganda. Gusto nilang i-project na narrative nila. No? Pero tayo nahalata natin pag pumunta si Wang Yi, yan po yung mga Chinese style nila yan Kasi para yun sa internal nila, pinapakita nila doon sa mga tao doon sa China na okay pa naman yung Amerika nag-uusap pa nga kami. Ayan nga yung si Wang Yi pupunta doon sa Amerika Kahit ano pa sabihin ng Pilipinas na yan, wala namang magawa yan Nag-uusap kami ng Amerika Yan yung problema po, no? Teka lang po at nandito si sa best friend, umakyat na. Ayan, sis, nandiyan ka na, no? I-play lang natin yung video uli. His first visit to the U.S. Capitol since 2019, Wang is expected to discuss a possible summit between Biden and Xi Jinping if the Chinese leader attends the APEC forum in San Francisco. Ayan po, parang pinapakita nila yan kasi magiging manu-news yan, no? Tapos yung nangyari dyan sa ating Sierra Madre, dyan sa ating karagatan, parang yun nga, inaano nila sa mundo na nag-uusap naman kami dyan. Kaya pabayaan nyo yung Pilipinas na yan. Wala namang magawa yan. Pero inunahan na sila ni Biden, no? Ayan yung gusto nilang project sa yung parang propaganda, parang pinapabangon nila yung pangalan. Ito po i-play lang natin, sir. Next month. A new strategy is being considered for Manila's future resupply missions to the Ayungin Shoal. Ayan, The Philippine Army says it is considering using a Navy ship for transporting supplies to the BRP Sierra Madre. Narinig niyo po yun, sir? Di ba? Considering Navy ship na. Yung pinag-usapan natin, di po ba? Hindi na yung Coast Guard or yung commercial na mga barko mag-resupply doon sa ating Sierra Madre.
yung Navy na mismo. Ayan, kinukonsider din pala nila. Ituloy ko lang po It's also looking at working with other countries for joint resupply missions. Tsaka ayan pa, ito po sir kasi yung inaasahan ng ating mga kababayan no mag-joint resupply mission sa mga kaalyado ng nating bansa no. Pero pananaw ko po kasi pag ganon, parang hindi nyo kaya, ganyan, di ba? May masasabi na naman yung mga maka-China dyan sa Senado, no? Bakit nyo isasama pa yung Amerika? Duwag ba kayo? Parang ganon. Ganon na naman yung mga narrative nila ipapalabas. Pero pag Navy na natin talaga yung ipa-resupply, nandun na yung bola sa China. Nandun na sa kanila kung ano yung kung gusto pa nilang ipa-escalate or tama na or hanggang dyan na lang. Nandun na sa kanila yung bola, ihagis natin at walang maapektuhan. Pati yung walang masasabi yung mga China dyan sa Senado. Alam nyo naman po kung sino yung aking tinutukoy, di ba? Maraming maka-China dyan sa Senado, sasabihin, bakit natin yan, bakit kayo nagpapakampi? Hindi nyo naman, di ba? Papakampi kayo sa mga Amerika, galit na galit sila sa Amerika, no? Pero pag yung Navy natin ang ipa-resupply na, parang naman tama naman sir kasi depende na ngayon sa China kung gusto pa nilang escalate or dyan na tutuldukan, hanggang dyan na lang sila. Yan po yung ating magandang, yung nasa gitna lang, nasa kanila na yung bola, ibig sabihin nun, sila na mag-isip, di ba sir? Oo. Bago mag-gera yan. Kasi kahit ano pa gawin mo, ayan, binangga na nga. Ganun pa gagawin yan, banggain na lang yan. Pero pag binangga nila yung Navy, alam naman nila, ayan na sinabi ni Biden, na ironclad, no? At syempre, malalaman din ng ating mga yung kasunduluhan na kung dapat na sila maganda. Kasi hindi iba na yun, ibang level na pag binanggapan nila ang ating Navy. Di po ba, sir? Kaya ako sa ko dyan, Interber, sa tingin ko riyan, pag Navy na yung magsusupply doon, titindi ang tensyon. Tingnan mo. Papaano po, babanggain nila? Hindi. Lalong titindi ang tensyon dyan. Nasa kanila na po kung ano yung gusto nila. Kaya dapat nakahanda na tayo kasi ayan na yung gagawin, kahit ano ibig sabihin yan, kahit na Navy pa, kahit ano pa natin dyan, titirahin talaga nila tayo. Parang gera na po yun. Sir. Parang ganun na nga. Kaya nga, ayaw nating... Kaya nga, di ba sinasuggest ko nagko-comment ako niya ewan ko saan, kay Christian yata o kanino Nakasagutan ko pa nga doon. Nagkabigayan pa kami ng opinion nun si Raquel Pangilinan Blantucas. Opo. Kasi ang opinion ko, kasi siya ang naglabas na parang wala nang nangyayari daw sa kapuprotesta natin. Dahil mulat sa protesta lang tayo ng protesta. Wala namang nangyari. Kaya nga ang sinagot ko, kaya nga para sa akin lang, para matigil na yung pangaharas ng China, kinakailangan bigyan natin ng sample. Hindi ba pati sa'yo nasabi ko na rin yun? Mas soft pa nga yung... Ako pumasok sila sa loob ng economic zone ng Pilipinas, pasabugin natin yan. Tingnan natin pag hindi nagkaroon ng leksyon yan. Diba? Pero sir... Kasi nakakasawa na rin pero ito yung Sir Gis, masyadong dangerous siya inisip nyo. Yung gayahin ninyo, yung pagiging... Wait lang po. Ito yung aking opinion Mas soft pa po itong paraan na to yung sinasabi ko. Navy ship na natin yung ipa-resupply doon. Mas safe pa yun. Kasi pag yung sinasabi nyo po, Sir Gis, pasabugin na, tayo magsisimula. Ngayon, pag yung nagre-resupply yung ating... May katwiran tayo doon. Sir, sila, nasa loob ng ECC natin pero mas soft pa po to bago pa po yan doon mag-escalate. Yung escalation na po yun. Pero unahan na natin.
Kasi Oh, duwag oh. naman yung Chinese eh. Tingnan mo. Oh. Kaya kung Pero nasabi sir, duwag yan. bigyan pa Bakit natin ng isang nangyari palugit. sa Taiwan, Mm. Mm. hindi ba nung nagagalit sila panay ang Oh. palipad nila ng palipad ng mga kung Mm. ano-anong ginagawa doon sa paligid ng Taiwan. Oy, bakit di naman nila tinuloy? Mm. Oh. Okay takot nga yan po. Mahilig Oh. na nga manakot. Pero Bigyan mo ito, ng sample yan pag hindi umatras oh, yan. tama po, tama naman po kayo sir, pero ito parang mas isang balik na hakbang, no? Navy na natin yung ipa-resupply natin. Sa kanila na pag pina-escalate pa nila, sila na yung mali. Di ba sir? Pag Oo. yung Pero sa kung gusto sinabi nila nyo, gumanti sa China Oh. talaga, ang gagamitin nyo, tactic din ng China. Like for example, mag-hire kayo ng civilian para no, bagay din yung barko nila. hindi, ayan. Ito, pag Navy na natin ipa-resupply natin dyan sa Sierra Madre, magbibigay tayo ng message sa China, we are not fooling around. Ayan na, parang ganun, Navy na, sige. Ito na yung last namin na warning. Parang ganun, message na sa kanila yun. Hindi na kami nagbibiro, Navy na namin yung ipapa-resupply namin. Nasa kanila na kung gusto nilang ipa-escalate or kung ano yung gusto nilang gawin, no? Kasi alam na natin, ayan na, last na yan, hindi nga natin sila kagaya ng sinabi ni Sir Jess, pag pumasok sa ECC, pasabugin, di ba? Hindi, bago pa doon, ano? Magbigay tayo ng message, we are not fooling around na, di ba? Para ganun na eh. Kaya Navy na yung papadala namin, para i-message yun eh. Ganun na rin ang gagawin dapat ng, siguro pag magawa natin yan, gagayahin na rin tayo ng mga, di ba? Kasi dapat yan yung yun eh. Kasi kung minsan nakakainit ng ulo eh. kaya nga po sir, kaya ayan na. Magbigay tayo ng message sa kanila. Ayan na, last na namin. Hindi na kami nagbibiro. Hindi kasi Navy, Coast Guard, kung ano yung gagawin yan. Tingnan natin kung halimbawa kung ganyan ang magiging strategy nila, Navy. Dapat kung Navy ang pedada nila doon, ang gagawin nila, gumamit din sila ng mga 3 hanggang 4 na barko. Kahit isa lang pag Navy sir, hindi nila Kasi kung malaking barko ng Navy, hindi pwedeng makadikit dun sa siyempre may backup po yan. Kaya gagamitin nila mga 3 o 4 na barko, 2 malalaki at saka 2 maliliit na yung maliliit ang siyang didikit. Bali Pero malalaki, lang siya ang pinaka hindi dikit doon sa Sierra Madre, yung 2 backup. Pero hindi po natin alam kung ano yung technical ng sir. Hindi natin alam kung ano yung gagawin. Technique o kaya tactic ng Navy natin. Kasi, siyempre, pag Philippine Navy nang pupunta ron, armado na yan, hindi ba? Navy yan. Yes. Ang barko niya, armado yan eh. Hindi na tayo nagbibiro para malaman ng China. Samantalang yung wala nang habulan. Yung Coast Guard ng sa bagay may armas din yan, pero hindi literal na pang-gyera yung armas niyang Coast Guard. Pang-depensa lang nila yan. Hindi ka parang yung Navy nang talaga, literal na pang-gyera. So ngayon, kung ipadadala rin naman ng China yung Philippine, nila, yung PLA. Nandiyan naman po talaga yung PLA nila tsaka Navy. Ng China, PLA. Kaya maghihintay po pag sila yung paunahin nating suntok, no sir? Parang ganun yun eh. Sige, suntukin mo ako. Dapat unahan natin. Kasi kasi mas po yun eh. Ayan na, binibigyan natin sila ng message at palugit. Ayan na, nasa inyo na. Depende na sa inyo kung ano yung gusto nyo gawin. Ganun yun, sir. Ganun magandang message. No, ayan, Navy na namin. Ay, ang kulit nyo eh. Ayan, natin yung sinasabi mong strategy wala nang wala nang paligoy-ligoy pa na yan na pahabulan pa yan ng Coast Guard tsaka commercial ship. Wala nang ganun. Wala nang paligoy-ligoy. Straight to the point. Kasi nakalagay no strategies in resupply mission in shoal. Kasi pero sir? hindi pa nila nabanggit na ganun nga sistema. Navy padadala. Hindi, yan po. Ulitin ko po sir Ulitin ko yung sinabi ng babae
Ito dito banda. Ito. Is being considered for Manila's Ah, ito future yun. resupply mission. Ayan. Expected to discuss a possible summit between Biden and Xi Jinping if the Chinese leader attends the APEC forum in San Francisco next month. A new strategy is being considered for Manila's future resupply missions to the Ayungin Shoal. The Philippine Army says it is considering using a Navy ship for transporting supplies to the BRP Sierra Madre. Kaya nga It's kung also ano pa lang pala, hindi pa final. Kaya nga, option pa lang, sir. Si Marcos kasi yung magde-decide niyan. Kaya Eh, suggestion pa lang. Oo. Kasi ako para Consider sa it. akin, Oo. yung suggestion na yon, Mm. i-scrap yon. Maniwala ka sa akin. Kasi Mm. pag Navy na pinadadala mo ron, lalong titindi ang tension dyan. Mm. Kasi armado na yan eh. Kaya nga po, sir. Kaya magka-counter ang China dyan ng armado rin. Nasa kanila na kung ano yung gusto Kaya nila. nga. Kung gera na yun kasi Ay di, para tayo Ang pinakamaganda nga dyan, magpadala nga ng civilian, parang tayo rin ano, nag-umpisa. tapos ibangga din sila, tapos sabihin, ay sorry, lasing ako. hindi na nga wala nang we are not fooling around nga kasi kaya nga nagkakaganyan yung China kasi ginagawa nila bago pa mag-era. Patintero yung gawa, parang gano'n. Hindi laro yan. Ganyan din gawin mo, larong bata din. Hindi nga laro yan. Don't, wag kang makikipag sa game nila, no? Kasi yan yung game nila eh. No? Kaya nga tama na, no? Kaya Pabiktim nga sila, pero yung kanilang propaganda, pabiktim wag sa mo loob, lalaruin ang kahit laro walang nila. naniniwala. Kasi Alam nila yun ng mga tao dun eh. kasi ano yan eh. Kahit Tingnan yung international ginawa ng community, Vietnam tsaka yung yung Indonesia. Wala na, di ba? Kasi alam ng Chinese, hindi nagbibiro yung Indonesia. Pinapasabog sila, di ba? Tumigil sila. Ganun yung mga Chinese eh. Pag hindi kayo gumawa ng pag nilalaro nyo rin sila, syempre, game nila yun eh. Pero pag magbigay ka ng message sa kanila na hindi kami naglalaro, serious kami, no? Kagaya ng sa Amerika, no? Inulit-ulit ni Biden. Pag nagsalita ng ganon, yung Amerikano, talaga nila yun. Yun yung ibig talaga nila sabihin, ironclad. Inulit-ulit niya, di ba? Ironclad. Kasi iba yung culture ata ng China na yan. Hindi ko alam, ha? Hindi tayo nagbibiro, no? Ayan, mas maganda yung ganyan. Ipaalam mo sa kanila na hindi tayo joke, no? Ganyan kailangan, sir, kagaya sa mga Marines, di ba? Pag kung ano sinabi nila, yun na yun, sundin mo. Hindi kami nakikipagbiruan sa inyo. Ganyan yung yan yung sa mga bully. Ganyan yung tactics na dapat gawin, no? Kaya gumaganyan-ganyan yung mga Chinese kasi ganyan, sinasabayan nyo sila sa game nila. Kung ginawa yung kagaya sa Indonesia, no? Wala. Tumigil. Pati nga sa Vietnam, tumigil na yung Chinese eh. Alam nila, hindi na biro eh. Yung Pilipinas lang kasi ayun, parang nakikipagpatintero dun sa... ipakita nyo sa kanila sa Chinese na hindi tayo nagbibiro, no? Alam na nila ibig sabihin nun. Nasa kanila na yung bola. Sige, suntukin nyo ako. Ganun yun, sir. Ganun yung tactics na yun. Sino may kasalanan pag sinuntok ka? Ngayon, rambolan na pag ganun, ano? Nasa akin yung inunahan ako, sir eh. Parang ganun yun eh. Kasi nandyan naman yung backup ng Pilipinas eh, di ba, sir? Andyan na sinasabi ng Amerika, di ba? Ironclad. Kasi wag nyong, yung bully na mas lalo na yung China, yung tactics na ginagamit nila, nakalusot, no? Sinasabayan pa ng ating Coast Guard, no? Yung, tapos yung commercial ship. Game nila yun eh. Hindi na tayo, delikado yung game nila na yun, ano? Buti sila, meron silang pinagpa-practicean nila yung no, marami silang gasolina, no? Marami silang mga barko. Sayang yung gasolina natin eh. Navy na mismo, wala nang paligoy-ligoy.
Ano mo na, ano yan Marines yun nandiyan naka-station sa ating Sierra Madre, Marines. Military operation yan. Dapat kabaro din nila ang mag-resupply sa kanila. Yun yung normal eh. Sasabayan pa kasi natin yung Chinese sa laro nila. Nagpapatintero sila doon, parang pinagagawa nito. Coast Guard, pa? Inumin ng tubig ha. Dali. Okay lang po, sir. Nangangilala muna ko eh. Okay. Wala nang Coast Guard dyan eh. Military operation yan eh. Sana nga po yung ng Pilipinas, ma-aproba ni Marcos, yun yung makuha niyang option. Navy ship na natin ipa-resupply dyan. At sigurado pag tinira yun ng China, ay iba na yung usapan. Sinuntok ko na, inunahan ka suntok eh. Di, rambola na, di ba sir? Ganun lang yun eh. Oo. Rambola. Oo. Rambola na yan eh. Inunahan ka eh. Di ba sir, ganun sa away? Di ba? Sige. Suntukin mo ako. Ibala natin si Duterte. Kaya nga. Yan yung sa missile. Yun yung mga traidor ng bayan, Ang ayaw nilang umano pa yung yung eroplano ng na yung Poseidon na eroplano ng surveillance airplane ng Kano. Ayaw ni Robin Padilla, di ba sir? Oo. Ano ba yung mga yun na yun? Talaga ba tagapaglingkod ba talaga ng ating bansa yung mga mga Duterte, no? Yan yung nakakapag Sana yung sana mag-comment dito sa live chat natin yung mga sumusuporta na yan sa mga Duterte, di ba? Tsaka sumusuporta sa China. Mag-comment kayo. Bakit nawala? Pagkatapos, sir, ginagawa nila pagkatapos ng live, doon sila nagko-comment. Hindi sa... Kasi sila. Masusupalpal sila eh. Ayun kasi, ito po dapat ating mga kababayan, dapat itanim nyo po sa utak nyo, yung ating mga tagapaglingkod na yan, tayo nagpapasweldo. At yung mga tagapaglingkod din natin, dapat itanim nila natin sa utak nila, ay tagapaglingkod po sila, sila tayo yung pinaglilingkuran nila, Kasi sir, nararamdaman nyo ba yung paglilingkod nila sa atin? Ng ating mga hinalal at yung mga nandyan sa pwesto. Nararamdaman nyo ba? Oo. Nararamdaman mo, sir? Na naglilingkod sila sa'yo? Hindi, di ba? Baliktad. Oo, nararamdaman ko naglilingkod sila sa akin. Dahil binibigyan nila ako ng ng pensyon. Pensyon. Sir, hindi po yun hindi paglilingkod yun kasi na yun eh. Yun yung nyo eh. Pera nyo rin yan, binabalik lang sa inyo eh. Hindi yun yung paglilingkod. Kasi tingnan nyo po sir, halimbawa lumabas kayo, yung mga pulis nakikita nyo, magalang ba sila? No? Naglilingkod ba sila sa yung tingin ba nila sa inyo, pinaglilingkuran nila kayo na tao? Yun po yun eh. Tsaka yung sa mga munisipyo, mga tao dyan, ano ba yung asal nila? Yan dapat itama yung mentalidad nila o kaya re-educate sila, no? Para sa naglilingkod naman ang mga yan sa atin paano po sir? Ako hindi ko nararamdaman yung paglilingkod eh. Hindi ko pa na yung bigay ng ayuda. Ayuda. Dahil paglilingkod na rin yun. Anong ayuda po? May nakatanggap ba? Ako hindi ako. Ayuda ron. Hindi ba nung maghirap nung magmahal ang bigas nagbigay sila ng ayuda. Di naglilingkod din sila. Naglilingkod. Hindi ba paglilingkod din yun? Oh my God, sir. Ano ba paglilingkod ang hinahanap mo? Hindi, sir. Naglilingkuran na nga kayo eh. Hindi, parang... kayong walang makain. Diyan naman yung kadiwa. Kadiwa. Pumila kayo doon sa kadiwa. Anong paglilingkod ang hinahanap nyo?
Sir, Naglilingkuran na nga kayo eh. hindi sir, tingnan nyo yung mga Pa kayo. Duterte, di po ba sir? Hindi wala sa utak nila yung kung ano yung feeling ng mga Pilipino, no? Ayaw nga natin ng confidential fund, di po ba? Ayaw natin 'yan. Pero sila pinagtatanggol nila yung confidential funds nila, di ba? Kaya nga sabi ni Franz Castro kanina, Mm. kaya pinipilit nila na tanggalin yung Mm. confidential fund ng Mm. ng Office of the Vice President ni Sara Mm. Duterte, Mm. pati na yung sa presidente. Mm. Yun ang gusto nilang mangyari. Mm. Nawala ng confidential fund yung presidente at saka vice presidente. Ibigay na lang doon yung mga intelligent funds na yon sa mga expertise sa intelligence, Mm. kapares ng NISA, kung Mm. sino-sino pang branches ng mga gobyerno Nika na po ata, Nika. ang trabaho intelligence, hindi ba? Mm. Ay, ang presidente, paano yun? Mm. Nag-i-intel pa bang mga yon? Ang BP, nag-i-intel pa bang mga yon? Oh. Mm. Ay, Mm. meron Hindi nga naman po. tayong ahensya ng para dyan. Mm. Bakit pa nila kailangan pagkalaki-laking confidential fund? Mm. O ipunin nila, ibili natin ng barko, kapalit ng Sierra Madre. Pwede. Di ang laki. Kaya nga po. Mm. Pero ewan ko lang kung matatanggal. Si Mayam nga daw, pag nanalo sa loto, bibili ng barko eh. Barko. Kapalitan ni Sierra Madre. Yan pala yung ano ni Sis Mayam. Dapat po kasi yung yung mapunta yung tama na doon sa dapat ipaglaanan na ahensya ng gobyerno. Kasi nga sir, 'di ba, hindi lang naman po 'yan sa Vice President tsaka presidente, di po ba? Meron silang kanya-kanya silang kupit, kanya-kanya silang kurakot sa ating sa kaban ng bayan, di ba? Oo. Hindi lang po dyan, di ba? Kayo rin nagsabi na yung barangay captain, yung merong tongpat sa inyo sa pagpipila, di ba? Dyan sa tricycle. Hindi lang po yan dyan sa sir, sa lahat na, hanggang sa maraming ahensya ng gobyerno na kurakot, di po ba? Mali. Yan yung dapat nating kahit matanggal pa yung confidential fund, dapat silipin pa rin talaga kasi marami, di ba, under the table, sabi niyo pa nga, di ba? Tapos kagaya niyan, yung meron silang yung mga budget nila, yung contractor nila, di po ba kayo din nagsabi, inaanohan, no? Yung ghost, ano sabi niya, ghost, ano yun? Ghost rider, ano ba? Yung hindi pag yung meron yung produkto hindi naman dumarating, may order pero hindi naman dumarating, di ba? Parang gano'n. Ibig sabihin kurakot din po 'yun. Di po ba, sir? Oo. Yan yung problema natin eh. Ghost employees pa, ayan pa, di ba? Kayo din nagsabi, di ba? Mayaman talaga yung Pilipinas kung walang kurakot na yun. Ay, mayaman talaga. Di ba? Yan yung problema natin. Tapos ito nga po, sana nga po mapili ni Marcos ang itong yung sinasabi kong option, di ba? Yung Navy na mismo ipadala doon. Wala nang paligoy-ligoy para magbigay din ng mensahe sa China na hindi na tayo nagbibiro, no? Oo. Sana nga po ito yung mapili na option ni Marcos, ano? Kasi marami yan sa kanya ilalatag yan. Ito po sir, ito yung ganitong pag pinili mo tong option na to, ito yung scenario mangyayari. May mga scenario yan, di ba sir? May mga dapat may mga tayo nag-a-analyze, di ba? Oo.
Yun po yung maganda sana no. Oh. Sir, tingnan lang po natin kaya yung ano no, yung ating ano to? Ano tawag dito? Ito yung aking briefing. Nakikita niyo po, sir? Oo. Yan yung news natin ngayong gabi, no? Ayan, no? Pinagtatang... na ng yung ano, Ah? yung kawawa ng Sierra Madre, tagilid na eh. Tagilid na po. Pagka malakas ang bagyo dyan, hindi natutumbayan, ano? Oo nga po eh. Kasi, nako, ang tatapang ng ating mga sundalo na naka-station dyan. Pero malin ba kung ikaw na destino doon, ano? Oo, kaya nga sir, Pagka isipin niyo. may malakas na bagyo, di para kayong ano doon. Oo. Kaya nga kawawa nga eh. Basta-basta siguro matutumbayan, ang bigat niyan eh. Kaya nga po siguro sir, inaayos yan doon. Inaayos tapos alam ng China kung ano yung mga nakalagay na mga dinadala doon ng barko. No? Ayaw nilang paayos, gusto nila lumubog. Pareho na rin yan, ano? Parang gusto nilang patayin yung ating mga nakastation na sundalo doon. Ganun na ngayon ang gusto na mangyari. Gutumin. Para malis na doon. Gutumin at saka lumubog na lang na ano para pag hindi maayos, di ba? Tapos mayroon pa yung sino yun? Mayroon akong naanuhan na kumakampi pa sa China, no? Yung China daw pinapalusot yung mga pagkain, okay lang daw. Ano kaya yung no? Pagkain, paano yung safety nila, di ba? Tapos ba't kailangan tayong magpaalam sa China? Di ba? Kung ano yung gagawin natin doon sa barko natin. Di po ba, sir? Distorted yung mga utak nito, no? Yung mga yung China, tsaka yung mga kumakampi sa China. Parang no? Dinidistort nila yung kung ano nung pinag-iisip, ano? Akala nila maluloko nila yung mga Pilipino. Yun yung pagkakamali nila. Ito kaya nga po dapat para sa akin Navy na natin ang ipa-resupply doon. Wala nang paligoy-ligoy. At saka mensahe din yun sa kanila. Kung gusto nyo pang ipa-escalate, kayo na bahala. Basta alam nyo na kung ano mangyayari pag pina-escalate nyo yan. Wala na sa atin yung bola, nandoon na sa China. Ngayon, tingnan natin kung sino yung kakampihan ng buong mundo. Di po ba, sir? Ngayon, manyunyus yan. Tinira ng China yung ating Navy. Hindi na Coast Guard. Kaya pwede na ma-invoke or ma-activate yung Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at saka US. Alam naman ng China yun eh. Wala na silang lusot. Yun lang yun. Kailangan na talaga Navy na natin mag-resupply doon para wala nang lusot. No? Tama po ba, sir? Oo. Mas soft pa nga yun kaysa sa sinasabi nyo, sir, na pag pumasok sila, pasabugin na kaagad, di ba? Soft Pero pa yun. Ako hindi ako sa Gusto mo yung pag pumasok sa easy natin, pasabugin na, di ba, sir? Yung sinasabi mo na na Philippine Navy na mag-resupply dun sa Sierra Madre, lalong titindi ang tensyon. Asahan mo yun. Dahil ang gagawin ng China doon, ang ipadadala nila, yung Navy na rin nila, talagang Navy na nila. Navy na. Nasa kanila na po yun kung gusto nila magkagera. Ika-counter nila yun eh. I-counter nila ng Navy. Kung gusto nila magkagera, nasa kanila. Hindi tayo nagsimula. At least, sir, hindi tayo nagsimula, no? Bakit tayo nga nagsimula? Dahil tayo nagpadala ng Navy. Hindi, Navy naman natin doon talaga yung Sierra Madre. Navy po yung Sierra Madre, sir. Oo. Navy yun. Marami po nakakalimot. Pati yung China. Gumagamit pa sila ng ang China, yung China. Sinasabi ko siya, tuso yan eh. Kaya nga po. Pero nawawala na sila. Ng civilian na barko, yan, milisiya nila, kunyari mangingisda. Diba? Maritime militia nga po. Maritime pero militia. Nila yan eh. Puro mga armado yan. Alam armado yan.
Alam po, Para at least hindi sila masabi na sila nagpo-provoke, di ba? Dahil civilian vessel yan eh. mm. Sir, ngayon, ito po yung nakakalimutan nila. Papalitan Nagkamali natin sila. ngayon ng resupply natin. Oo. Hindi na Coast Guard. Oo. Dahil ang Coast Guard, civilian capacity yan eh, sa atin, di ba? Sir, pero yung nakakalimutan nila, hindi yun Coast Guard yung Sierra Madre. Navy po yun. Kaya nga, Navy nga. Ngayon, kaya nga tayo nagpapadala ng Coast Guard para neutral tayo. Di ba? Hindi, yun nga yung pagkakamali. Bakit kailangan pa magpadala ng Coast Guard? Coast Guard. Ayun yung gawa ng ano. Dapat resupply mission. Itong ganun ko sa'yo eh. Oo. Sabi mo, Navy yung Navy. Sierra Madre. Dapat Opo. Navy rin ang Magpadala. Yung mag-resupply. Kasi ganun po yung rules ng mga military. Na nagsusupply, Coast Guard. Naumpisa na. Kaya nga po parang ng Pilipinas para sa atin, ang kina-counter nila sa atin, Coast Guard din nila. Hindi ba? Kaya nga po, kaya nga nagpapat-intero na dyan. Kaya yun yung pagkakamali nga ng Pilipinas kasi supply doon, Sierra Madre, ang kina-counter nilang sa atin, Coast Guard din. Di ba? Ngayon, pagdadala mo doon, Philippine Navy, ka-counter nila, Navy rin nila. Ayun pakialam natin sir, kung nasa atin yun eh. Barko natin yan, tsaka EEZ natin yan. Kaya, yung tension. Dahil Navy sa Navy na eh. Hindi, sir, dapat mas matindi na nga intention kasi yan eh, resupply mission yan ng Navy. Ito lang yung parang naging weak lang yung Pilipinas na sumasabay sa game ng China. Kaya nagkaaganyan kasi sinasabayan sila Navy lang din para hindi sila ma-offend, no? Ginagawa ng ginawang Navy ng Coast Guard yung nagpapadala ng resupply doon. Dapat na yan. Mga comment ng mga dito. Sila yung nag-ano ba yan? Nasa na siya, best friend. Nananahimik ang daya, best friend. Nakikipag-chat po siya dyan sa live chat dyan sa Ikaw naman, kayo naman usap ni Hindi, kasi ang ibig ko lang sabihin, kung gusto ninyo ng style ng China para hindi gaano may tension, ang pinakamaganda naman kasi na gawin doon, yung ginagawa din nila sa atin. Sila nga ang gumagawa ng tension dyan sa West Philippine Sea. Kahit kanino nyo patanungin. Explanation ko lang, kung gusto ninyo maggawa din ng damage sa kanila, di magpadala ng mga kakarag-karag na bangka, tapos ibangga din sila. Tapos yung gamit, yung kunwari, fisherman, o yung mga ganon, kunwari civilian. Hindi nyo ako maintindihan. Pag may bully kasi, tingnan mo yung mga Marines, yung totoong Marines hindi, pag sinabi nilang ganun na yun. Kaya nga nagkakaroon na lumalaki ulo ng China kasi sinasabayan natin sila sa game nila. No? Hindi nga yan, hindi biro yan. Nakataya yung buhay ng ating marino dyan sa Sierra Madre. Nakataya yung mga mga Coast Guard, no? Hindi biro yan, no? Kaya ipakita mo sa China, sa Chinese, hindi tayo nabibiro. Tawagin na lang natin si Aquaman, made in US. Yay! At ayan na, ibigay natin sa kanila yung yung message, no? Kasi sayang din yung natin, yung gasolina ng ng Coast Guard. Yung mga barko ng diyan. Sila patintero diyan sa West Philippine Sea. Dapat ipakita na tsaka nakakabuisit nakaka-high blood yung damage pa niyan sa image ng imahe ng Pilipinas sa buong mundo ay damaging. Kasi yan parang ginagago tayo ng China. Ipakita nyo hindi tayo nagbibiro na, no? Kasi paulit-ulit na lang ako. Nakikita naman natin yung ginawa ng Indonesia at saka yung Vietnam.
Oh, tahimik na ngayon doon sa kanila. Oh. Ganun lang yan China eh. Oh, tinitesting pa tayo, di ba? Oh, ayan na, sinabi na rin ng Amerika, ironclad. Oh, ayan na. Oh, alam na nila, di ba? Edi umaksyon na tayo. Bigay natin yung message. Pero si Marcos mag-aano niyan eh. Si Marcos po magdidesisyon yung commander-in-chief ng Pilipinas. Yung option yung gusto ko pong mas maganda po yun, para tuldukan na yung patintero dyan sa West Philippine Sea, no? Nakaka-degrade ng ating imahe sa buong mundo eh. Parang inaapi-api tayo ng China. Hindi na, kumbaga sa yung problema natin sa West Philippine Sea na yan, sa tingin ko walang kalutasan eh. Ayan na nga sir, gera kung gera. Ako sa observation ko dyan, ganito lang yan eh. Dahil may nakuha akong dyan eh. May nakuha akong tama na analisa ng isang nag-analisa dyan eh. Kaya ang China talagang buo sa loob nila na ma-control yung West Philippine Sea. Hanggat maaari nga makontrol nila yung pati teritoryo ng Pilipinas. Kasi ganito yun eh. Ang karagatan siya na nasasakop ng China, mabababaw. Di ba? Ano po sir? Anong karagatan? Yung karagatan ng China na nasasakupan nila, mabababaw. Oo. Ano pa kailan natin sa kanila, sir? Bakit kailangan nilang akuin yung hindi sa kanila? Dahil di makakapunta sa malalim na tubig. Yun yung lugar nila eh. Wala tayong pakialam doon. Kaya hintay mo muna. Kaya ganito eh. Ngayon, para yung makalabas yung halimbawa pagdating ng medyo magkakagulo, itatago nila submarino nila, gawa nung mababaw ang tubig nila eh. Ang katubigan lang mababaw eh. Di ba? So kita yan. Sir, ngayon, wala para kaya gusto nilang makontrol lang West Philippine Sea at saka pati yung teritoryo natin dahil dyan sa Basit Channel. Pero nakapalitan na yung Basit Channel. Opo, alam ko po yun. Basit pero Channel. Sir, yung Basit Channel na yan nasa teritoryo natin. Yan lang tanging dadaanan ng submarino nila. Submarine. Dahil yung bahaging yan malalim. Papuntang Pacific Ocean sa malalalim na dagat. Pero sir, yan ang talagang hangarin ng China, kaya wag mo i-flash na masakop tayo. Anong flash? Kita mo, galit na galit sila sa pagtayo ng mga natin, ng pagdagdag na kampo ng mga Amerikano rito. Lalo na yung nakatapat din sa Basit Channel. Pero sir, ganun. Pero sir, ano po ba, kailangan pa ba nating isipin sila or ipaglaban natin yung wala tayong pakialam sa ano yung isipin nila. Hindi talaga matitigil yung labanan dyan sa West Philippine Sea. Walang makakaresolba dyan. Ang makakaresolba dyan, giyera. Yun nga po. Pero hindi naman aabot. Kung yun yung gusto ng China, kasi kailangan po sila bigyan ng message. Kasi ng China, survival eh. Wala tayong pakialam kung ang laki-laki ng anong survival yung lalo na ngayon. Ang ekonomiya nila economy. Wala tayong pakialam sa kanila kung tama yung sinasabi ni may nagko-comment dito eh. Na marami na rin nag-i-stock ng pagkain sa China. Kasi sila may kasalanan nun. Kasi sa sobrang dami ng tao nila eh. I-research mo yun, yung Basit Channel.
Sir, pero bahala sila kahit anong gawin nila doon sa lugar nila. Huwag nilang pakialaman yung lugar natin. Yun lang yun. Period, parang ganun. Kaya nga nakikialam na sa lugar na may lugar eh. Gawin na ay- sila, ano na eh. Survival ng labanan nila eh. Survival din tayo, di ba, sir? Kaya nga, survival na rin tayo. Basta wag lang tayong mauna. Ayan na nga, yung ganong option na sinasabi ko, dapat ilatag yun yung yun yung gawin ni Marcos, para malalaman ng buong mundo, hindi tayo nagsimula, no? Pag tinira nila yung Navy natin, alam na natin kung sino yung nagsimula. Pwedeng ma-invoke or ma-activate na yung Mutual Defense Treaty. At kasi alam natin, yung kinakatakutan lang na bansa ng China ay yung Amerika. No? Siyempre. Oo. Ito namang sila, yan sa Senado, yung sila, sino to? Sila Robin Padilla, ayaw na ayaw sa Amerika kasi alam na, yun yung narrative ng ng China, no? Kasi doon lang takot yung... Paano naman kasi yung mga maayaw sa China? Ay, mga tuta yan ni Duterte. Kaya nga po, sir. Siyempre, alam kung naman nandun yung amo, nandun yung alagad. Kaya nga po, alam na natin, ayan nga, dapat si Marcos ay mag-isip siya. Sa mga yan, observer Ano po? Yung mga tuta ni Duterte. Ni Duterte. Parot man. Parot? Gano'n. Parot man. Parot, yung ibon. Dahil kung anong sinasabi ni Duterte, inuulit nila. Inuulit nila, di ba? Kaya parot ganon. Sasabihin mo, tapos sasabihin niya rin. Uulitin. Ganon, kaya mga parot man yun. Nandyan yung yun pala yun. Parot man ni Duterte yun. Pero sir, dapat malaman na ng ating mga kababayan na ganyan yung mga Duterte. Hindi yan tagapaglingkod ng Pilipinas, tagapaglingkod ng China yan. Nandyan sa ating nandyan sa ating bansa, no, sir? Yan yung mga chuchu dyan ng China dyan sa bansa natin. Tapos ang problema dyan, mga tagapaglingkod pa natin sila, di ba? Nawala na yung mga kausap natin dito. Andiyan po ata sila nag-ano eh. Andiyan lang ako nakikinig. Nakikinig lang daw. Dahil magsipag-comment eh. 10 po tayo, sir. Nila, eh. Si Obs kasi bumabiro yan eh. Sino? Siya. Baka ma-high blood pag binibiro. Kaya hindi na ako nagbibiro. Ganun. Sino ma-high blood? Ako daw, sir. Ako? Ay, low blood ako eh. Si Sir Jess hindi low blood. Ako po, sir. Ako yung na-high blood. Mataas yung mas lalo na pag dating sa na to, yung nakikita natin yung mga tagapaglingkod ko natin na to. Yung mga parot man. Oo. Walang pahayag kontra China, nakakabuisit di ba? Sir? Ay paano pag pahayag ng amo nila? Kampi sa China. Siyempre sila kampi rin sa China. Pero kaya pag nga po. pahayag niya ng ng laban sa China, laban na rin sila. Ganun lang yun. Kaya nga itong yung nakita ko sa news kanina, sir. Ito lang ito sa screen share. Teka lang po, ito nakasulat kanina yung ito sa Philippines. Ayan sir, yung wala na. At nakikita niyo po, sir. Ayan, nilakihan ko na. Laki-laki ng monitor ko eh. Si Vespre niya, laki-laki ayan sir. Di ba yan yung news? Tapos nakita ko kanina yun yung sino to? Yung mga Duterte. Nawala na. Ito bago to, sir. Philippines drops China loan for Mindanao Railway. Hindi na umaasa. Ayan na. Hindi na umaasa yung Pilipinas sa China. Tama naman yan, sir, di ba?
Hindi umasa sa ano? Sa China, ayan, oh. Si Diokno yan, oh. Tingnan niyo po. Kasi yung mga, lalo na yung project ni Duterte na Kaya yung nga po. yung tunnel, yung Hmm. subway. Yung Subway sa? tinigil na yun eh. Yung may boring galing Japan, tinigil na yun. Parang ganun pagkakaintindi ko. Japan naman po yun, hindi yun China. Pagkakaalam ko, Japan yan eh. Oo, hindi yan, tuloy siguro po yun. Oo. Yung subway, parang Japan yan eh. Ba't hininto? Yung hininto po ito, yung Mindanao sa yatang hininto. Sa Mindanao Yung Railway. Mindanao, itong rail project na ito, sa China dapat ang gagawa niyan. Yung subway, sa Japan ang nakakuha. Mm. Yung subway na ginagawa na ngayon. Dito yun sa Metro Manila gagawin. Ewan kung Valenzuela, Caloocan. Idudugtong Valenzuela, Caloocan, Quezon City or Valenzuela. Basta ganoon. Tapos pahanggang ano ata yan. Naghuhukay na yun eh. Makati. Oo, tuloy po yan. Na sila, nandiyan na sila sa ano. Nagpasa Tandang Sora na siguro sila eh. Ayun po sir ano raw sa Rappler 9 hours ago, Philippines turns its back on Chinese loans for 3 railway projects. Ayan Alam na. mo, triple whammy ang ano niyan, yung mga pa-loan ng China kasi sasabihin nila may investment sila, right? Hindi yung Mag-invest sa'yo, tama. yan. Yung Pero in railway terms na of may loan isang yan. reduction sa Mindanao. Oo. Yung gagawin yan, Yung in form ng subway. parang Japan yun, Japan. Sabi Japan nga siya. sa Maynila, Gcash. sa Luzon. Gcash Japan. siya. Dito yan idudugtong yung dito lang yan sa sa Metro Manila lang yan. Idudugtong lang to mga city. Ngayon, yung Dito, itong dadaan yan dito sa China. Makati eh. Hanggang dyan daw yan. Makati. Hanggang dyan daw yan from Valenzuela to Makati ata. Kasi may kiniklear pa sila ng mga area na balak nila gawing station nga. Kasi nga mahirap magbili ng properties dito sa mismo. Sa EDSA nga yung inaano nila, yung harap nung nung bibig ng subway. Ngayon, yung China kasi, ang gagawin niya, sabihin niya, mag-i-invest nga sila. Hindi ba yung sabihin invest sila, pero anong nangyayari nga niyan, yung investment nila is in form of yung ganyan na mga infrastructure nga project. Kaya sinay ko triple whammy kasi yung reason is i-aalloking ka, tapos sabihin nila project, pero mga tao nila ang dadalhin, tapos yung mga iba imported galing di parang sila ang mas nakikinabang kasi puro sa kanila eh. Tapos tutubuan ka pa ng malaki. Kaya nga, hindi katalikaduhan yun. Tama naman yung ginagawa ni Marcos, di ba? Pero hindi ako maka-Marcos, ha? Ayun, no. Alam mo ba yung strategy yun? Ano po? Hindi mo na-gets. Yung Kaya, ano po? Binawi ng Pilipinas yung project, yung loan nila sa China. Hindi. Kasi wala na, sinabi po ni, Bersamin, wala nang interest yung Chinese Kaya na kaya nga nawalan sila mag-invest. ng interest. Kasi sa geopolitical, Diba Pilipinas ang mayaw doon sa kasi nga po, sayang yung oras. Philippines, di ba? Pilipinas ang umayaw, hindi ang China. Kasi malaki kikitain ng China eh. Imagine mo pa yung may mga project sila. Ngayon, ganito yun. Malaki tubo. Kaya umayaw na yung 2% daw. Kaya umayaw ng Philippine government to sa 3 loan sa China. Malaki daw po Alam tubo. niyo kung bakit? 2% daw, sir. Ang dahilan noon, Po. kaya nila pinalikuran yung loan na yon, gawa ng project pa ni Duterte yun eh. Di ba? Ganun po. Si Duterte pa eh. Si Duterte pa may noon eh. May tubo, ganun. So babaguhin nila yon sa kanila manggagaling, hindi na kay Duterte. Ganun kagaya ng sinabi niyo, sir, yung tricycle. Para mga yan namin eh. Kung sa laro ng gobyerno, kabisado ko na yan. Ganun ba yun? Gawain namin yan eh.
Mm. Oh. Kasi nakuha na ni Duterte yung komisyon niya ron. Mm. Oh. Mm. Kaya Ngayon, pala, paano sila? yun. Sila Oo. magpapatuloy, wala na komisyon. Walang Kaya nila komisyon. inalis. Oh. Oo. Ay, ito pa Tama? yung, yun Yan ang siguro laro. sir. Laro talaga ng politiko yan. Oo. Ah, Oh. oo. Akala mo lang kumontra si Marcos. Parang ganun ba yun, sir? Ganun ang Wala labas naman mo. kasi siya na pala, parang ganun. Pero iba Oo. ang ano, iba ang dating doon, iba ang sistema noon. Hmm. Hmm. Ayun sir, marami na namang pinapatay sa atin, ano? Eleksyon na Kanina naman nga, kasi. nakita ko, Lotto may problema eh. Mas Yun magulo dito. ang local election, lalo na yung barangay level, kasi mas personal Bali ng ba, away. mapipilitan pa. Mga Boboto ka ba, best friend? tumatakbo sa... Hindi. Sa ano? Hindi ko Ay. kilala election? yung ano. Dapat Hindi ko kilala bumoto yung- kayo, sis, kasi parang yan yung power lang natin sa botohan, di ba? Hindi, Kaya lang boboto eh. ka ba, best friend, sa barangay election? Barangay. Hindi ko nga sila kilala, hindi na ako nakatira dun eh. Kaya Ganun ba? ako mapipilitan bumoto eh. Oo. Tinatamad nga sana ako eh. Pero yan ang Kanya lang, baka pinakamadugo na mapatid eleksyon, yung yung ano ko, barangay. Baka mapatid yung ayuda namin. Ganun ba yun, sir? Bumoto ka doon sa barangay captain yun. Yan, ganyan yun. Kaya parang Baka count nila, matutol. diba? Hmm. Ang pinakamaganda Kasi kasi pinadala na dyan para kami ng matigil ano yung Pinadala na ganyan. kami ng notice eh. Pero sir, alam nyo kung kanina yung mga ano dyan? Ano to? Yung nakalinyang ano? Bubuto? Hindi nga Oo. makilala yan. Hindi nyo kilala kung kanino sila kakampi. Bahala Diba na yun? sila kung sino susulat ko ron. Hindi ko nga kilala mga yun. Pareho kami ni Sir G. Hindi kilala yung mga barangay. Yung mga barangay. Mga diba, barangay yan. pero may mga poster Hindi po sila, kasi di ba? yung ano na, kaya ako bubuto Hmm. dahil yung mga ayuda namin sa barangay nang gagaling. Ganun pala. Hinahati dito sa amin. Hinatid. Alam mo ba, pagka nagbigayan ng ayuda, di ba yung bigay ng ayuda eh, yung mga kumukuha ng ayuda nakapila, sa amin di hinahatid. Ang galing sir. Maganda ata dyan. hinatid Saan ka sa namin. Taguig? Isa-isa. Sino ba Hindi yung kami ano pumipila dyan? eh. Sino ba yung namamahala Ang dyan? pagkakaalam ko, yung mga mayayaman na syudad, hinahatid door to door, yung house to house, yung mga ayuda. Ang may mga magagandang pamamalakad, yan talaga ang Makati. Kaya dati nagkaroon ng issue yan, di ba nag-aaway ng Taguig. Yung ibang mga Taguig tsaka residents sa Makati. Makati, ayaw Makati. umalis ayaw sumama sa Taguig. Kasi tuwing pa-birthday mo, may pa-cake. Mayroon. Pag birthday mo, may bigay. Dinadala sa bahay mo. Ganun. Pero biro, Nang ano, marami kami kakilala na taga ilang Makati. taon? Pag Yung- birthday mo, hindi ilang taon, tuwing may birthday sa'yo, citizen ka doon, ano ka doon, residence Residence sa ka. Makati, naka-register ka doon, papadalahan ka ng cake. Alam ano nila yun? may database Lahat? sila. lahat ng Oo, tao? lahat. Oo. Pati yung baby? Meron Pag kang isang pake. taon? Ayun, Ano ba? hindi ko alam. Pero yung mga, natanong ko yung mga taga Makati na kakilala ko, hindi bigay sila talaga ng cake, kakatukin Cake. ka. Saan nila kinukuha yung pera? Hindi, mahal nun. May pondo sila. Ah. Siguro may sarili silang kinukuhaan na kinukomission na bakery para gumawa ng mga cake na yan. Ganun lang ang gawain nila, gumawa ng cake. Na-audit kaya yun? Ano? Dapat Siguro in-audit. naman, sa ano nila, mayaman kasi ang syudad ng Makati. Marami silang pa-budget doon sa mga tao nila eh. Dapat na. Pero natutuwa po tayo, sir, di ba? Kasi nauso na yung audit, di ba? Yung COA. Oo. Nasa utak na ating mga kababayan, ano? Kasi dapat i-audit. Kasi Kaya yan. ano yan eh. Alam mo, parang breakthrough yung nangyari dyan sa kay Duterte tsaka kay Franz Castro eh. Kaya nga po, sir. Yan yung... Kasi nga, hinihimo ko nga yung mga ano kanina sa komento ko eh. Na magdemanda na rin yung mga biktima ng ano yun? AJK na nangyari AJK. sa
Kaya nga po, maraming ano, no? Parang, libo sila, hindi ba? mm, Mas demanda nila yon. kaya nga po. Hindi na siya makalabas Kasi sa, tataplanin ko yun. oo, Ilan ang biktima? mm, ang dami. 30,000 ba? Oo, Pero yun kung yung dami niyan, data. 1,000 Kaya nga lang po. ang demanda dyan eh. Oo, Sobra-sobra na. mm. No. Kaya nga po. Tapos, yun nga, parang nasa tamang Kaya landas na parang papunta yung eye-opener bansa yun. natin. Parang eye-opener na rin yung nangyari dyan. Kaya nga po, no. Tsaka malaki yung contribution ng COA sa bansa natin, sir, no? Diyan ang tama. Diyan ang Tsaka galing yung mayroong bukod sa nauso. malaking kontribusyon ng COA, mayroong Mm. pumatol. Kaya nga po, di ba, yung audit, Dahil kung halimbawa, Confitel, naglabas man si COA ng ganong findings, wala flag. namang pumansin. Di ba? Kaya nga po. Din. Ay pinansin ng makabayan. Makabayan. Kaya nga po, di ba? Yun yung wala silang lusot, no? Baka nga nung mga nakarang panahon baka nagpa-plug down na yung mga COA, walang pumapansin eh. Kaya nga po, sir, no? Hindi lang natin alam, di ba? Nagpa-flag na yan, no? Baka si ganito, pinlockdown nila, wala namang pumansin. Wala nang pumapansin. Ngayon, Ngayon, na-open na. pinansin. Kaya tuloy-tuloy yung lockdown nila. Kaya nga po. Ngayon, eto na. Kaya nga, Nagkaroon na tayo ng, yung mga kababayan natin, nagkaroon na ng input, di ba? Confidential fund, di ba? Na ngayon, nauso na audit, Liwanag di ba? sa dilim. Liwanag sa dilim. Ayan, dapat sana nga pagpatuloy nila yung pagbusisi, di ba, sa ating kaban ng bayan, yung ng sila makabayan, yung Makabayan Black, sir, dapat dumami pa sila di ba, sir? Hindi lang makabayan. Hindi, marami na mga kumampi na eh. Marami Kasi na. yung ibang kongresista, parang naanuhan na rin Nagising. Parang naliwanagan na rin. Kasi yan yung power nila eh. Kasi hindi dapat sila sunod-sunuran doon sa isang yung branch ng gobyerno sa executive. Yan yung power ng Kongreso. May power sila, 'di ba? Kongreso, Senate, may judiciary pa nga, 'di ba, yung Supreme Court, 'di ba, mga korte, executive. Ayan, may kanya-kanya silang power na binigay ng binisto sa kanila ng sambayan ng Pilipino. Di po ba, sir? Kaya dapat pahalagahan nila, no? At may separation, no? Yun yung power nila, busisiin kung saan napupunta yung pera, di ba? Yan. Tapos sila yung kaya hindi makontrol yung power na hindi may separate kasi, di ba? Pag ganyan, gumagana yung ano nga tawag doon, sir? Ano yung tawag doon? Check and balance, ano ba yun? Di ba? Yun. Kawawa nga yung Makabayan Black, 3 lang sila, nire-red tag pa sila, no, sir? Dapat maging na rin yan, yung sinasabi nilang makakaliwa daw yung Makabayan. Wala tayong pakialam, no? Kahit ano pa yung ideolohiya mo, basta wag ka lang humawak ng armas at ipaglaban mo yung katotohanan, kahit ano ka pang sektor, di ba? Kahit makakaliwa ka pa eh. Ipaglaban, kagaya nyo, kung sino pa yung mga NPA na yun, hindi dapat na sila, nila yung armas nila. Hindi nyo matatalo sa armas, yung patayan, di ba? Dapat natin sa di ba? Hindi sa patayan, ipaglaban, di ba? Di po ba, sir? Ang dami ng namamatay. 21st century na tayo. Diyan yung ipaglaban sa data, di ba? Pag tama naman kayo, kahit ano pa idolohiyan nyo, no? Di po ba, sir? Kahit ano nga sabihin pa ng mga Duterte, wala tayong pakialam eh. Kasi totoo yung sinasabi ng Makabayan Black eh. Kahit ano pa idolohiyan nila, wala tayong pakialam. Kung pinagtatanggol nila at tama yung ginagawa nila para sa bayan, yun na, yun ang suporta ng sambayan ng Pilipino, di po ba, sir? Tama. Kasi wala naman silang armas. Ayan. Data, no? Kaya lang,
hindi sanay kasi sir yung mga ano, 'di ba? Yan sila kaya lumakas yung ano database kasi na yung ano to, Makabayan Black o ngayon mahina yung mga ano, mga DDS. Mga ano ni naupo lang kasi sila diyan sa ano connection nila sa mga Duterte, 'di ba? Karamihan. Mahina sila sa data na yan. Hindi ata marunong magbasa, sir. Hindi po ba? Nayari sila ng Makabayan Block eh. Kasi yan, ganyan talaga pag gagamitin mo yung utak mo, hindi yung armas, no? Oh, ayan. Nalaman nila na ngayon. Oh, matatalo sila sa ano. Oh, ayan eh. Kung para ka malalaman mo kung para ka talaga sa bayan, di po ba, sir? Teka lang. Oh, Wala na ata tayong mga customer. oh, kaya nga, 7 na lang, sir eh. Bukas na lang. Sis. Oh. Oh. Oh, pito po, pito. Pito pa. Nananay. Oh, CCTV, karamihan. Kaya lula yan. Tumigil na nakaka-comment eh. Baka ano na. Diyan lang. Tulog na ata sila, sir. Ayun no. Sir Al. Pag nagutom daw ang tao baka mamulat na, sabi ni General Rio at masisi na kung sino ang inuupo nila. Ay kaya nga po sir. Tama si Sir Al, di po ba sir? Ay, kasi sa hirap ngayon tapos ay ano kasi humihingi ng ano confusion. ng birthday yata ni General Rio, may sinasabi si Al kanina eh. Ano raw po? Sasabayan daw ng people's power. Oh. Kaya people's kaya sinasabi ko nga ang people's power hindi yan inaano, hindi yan inoorganisa. Oh, kaya nga po. Oh, pag sumabog na yung galit. Gawa yan ng puong may kapal. Divine intervention. Oo. Kaya nga po sir, di ba? Intervention ng ano diyan. Na sabihin mo, bubuuin mo, babalakin mo, ganon. Hindi. Hindi. Kaya nga. Kasi naranasan ko yan. Iba po yung naramdaman nyo, di ba sir? Oo. Divine intervention. Kapare niya, sinasabi, mag-people's power na tayo. Ganon. Ay, wala yung mangyari yun. Wala yung mangyari. Kaya natatawa lang ako sa kanila eh. Kayo yung naka-experience kaya kayo nakakaalam. Ayan, pakinggan nyo si Sir Gis. Ayan yung people's power, kusang dumarating yan. Kaya nga. Hindi inaasang pagkakataon. Yan ang tandaan nila. Ayan nga po, dapat sa inyo sila makinig sir, di ba? Ano yung mga nagtulak ng tangkinigera. Nakakaalam eh. Nafe-feel nyo ata, ano ba yung na-feel nyo, sir? Parang iba. Anong klaseng yung feeling nyo? Ngayon alin? Nung sa EDSA. Hindi si EDSA nung kasi observer. Ang karanasan ko roon, kasi kabataan ko pa yun eh. Nasa early 40s pa lang yata ako noon. Kalakasan ko pa eh. Parang ang nangyari lang siya, parang barkadahan lang. Parang ganun yung ano niya. Parang laro-laro lang. Yung katuwaan, na tinatawag katuwaan. Halika, punta tayo doon. Parang ganun? Oo, ganun lang. Hindi yung seryoso, hindi. Sa una, hindi seryoso. Nanonood kami ng barilan. Kasi maraming barilan eh. Pag tinamaan ka ng bala, di patay kayo na. Nanonood kami ng barilan. Sa kabilang kanto, may nagbabarilan eh. Kami nanonood. Ganun. Pagkatapos, pinakamatindi pa doon, noong malaman na namin na kasi may dala kaming transistor eh. Yung radyo. May nagkagay sa amin. Si Kitley Castro ba yun? Ang sawa ni may babae nagkagay sa amin. Opo. Na sinasabi kung ano na Radyo Veritas ba yun? Ano yun? Tama. Punta na kami rin sa ganito ganon. Ngayon, in-announce dun sa radyo na nagbigay na rin ng go signal si Marcos. Nalusubi na yung Aguinaldo at saka Camprame. Oh my God, hindi kayo natakot. Ang mga tangke naka-istasyon dito sa may
ano na ngayon, tong Hmm. ano bang mall na ngayon to? Dito sa SM? kinatatuloy ng ano, SM? ng People's Monument, Hindi diyan ko po naka-stage alam. yung mga tangke. Hmm. Bakanting lote pa yan eh. Hmm. Yun pala Robinson yun. Galleria ngayon, nakatayo Oo. dyan. Oo. Bakanting lote pa yan. Opo. Dali-dali kami pumunta ron sa kinaroroonan ng mga tangke. Opo. Dahil may utos na si Marcos na bombahin na, siguro na yung Oo. Aguinaldo at saka Camp Crame. Oo. Sir, pero Nakita bilib ako sa namin, inyo no? kasi Hindi, oh. nakita namin, mga nurse, mga madre, Madre. Opo. nangunguna. Oo. Nangunguna yun. May Doon sa nag-aabot ng bulaklak, may nag-aabot ng rosaryo, may Oo. nag-aabot ng pagkain doon sa Hmm. mama, nung may Oo. hawak ng machine gun. Ah. Tangke. Uy, ang tanggi-digiro. Ngayon, Oo. ngayon nung umandar Hmm. ang tangke, ito na. Hmm. Umandar na yung tangke. Hmm. Umuusad-usad na. Hmm. Ngayon, ang ginawa ng mga tao, nangunguna, madre. Madre pala yung malaki Yun ang yung ano. talaga nag-human shield kami para Oo. hindi makausad. Oo. Siguro hindi Ah. maatim nung tinitingnan ko yung may hawak ng machine gun doon sa taas. Oo. Sa turret, hindi ba may turret Oo, yun? opo. Yung machine gun niya. Oo. Parang Oo. tulala rin, parang tulala yung Mga ano, bata pa naroon po, sa di ba, taas. Parang, sir? Bata parang pa ano sila. ba siya? Parang siguro sa loob-loob doon. Sa loob-loob po lang. Parang hindi niya rin alam kung anong gagawin niya eh. Ang Dahil ganun. alam naman sagasaan yung mga tao. Mm. Pero, sir, pasalamat tayo sa Diyos kasi Kaya ngayon ang sinasabi ko sa kanila na ang divine. people's power, Mm. hindi yan binubuo, sadyang lumilitaw yan. Kasi nga po doon sa Kasi yun Tiananmen naman, Square hindi naman sa wala China. namang nagbuo noon eh. Di ba yung sa China, Pamamagitan ng pinasagasaan pananalaw nila yung sa mga radyo, tao? Oo. ang tao kusang pumupunta. Oo. Eh Di ba ngayon yun? pa sana, kung madali nga sana ang people's power ngayon dahil may cellphone na eh. Oo. Pero Pero, hindi mangyayari yun. mm, Di ba? May cellphone na eh. Ay no, wala naman kami cellphone eh. Radyo lang. Hindi kasi Sir Correct. Keith, yung Tapos mga yung- prinsipyo ng tao ngayon, iba na. Pagkatapos Tapos yung yung mga paniniwala nila, iba na rin. Tsaka walang suporta sa military po, sir. Di ba ngayon? Sino sa military susuporta sa kanila? hindi kasi ang military noon, ano na, siyempre, nakita na nila yung ano eh. Kasi, di ba, yung military yung pinaka ano doon, pag wala ang suporta, pag-uubusin kayo, di ba, sir, doon, pag Oo. kagaya nangyari doon sa, Kasi yung dalawang mataas noon eh. doon sa China. Rayleigh at saka si Ramos. Ramos. Doon sa China po, di ba, yung Tiananmen Square, di ba, na-influensya ng Pilipinas yun, pero doon, tinuloy, sinagasaan lahat ng mga tao, di ba, sir, ng tangkiligera. Wala silang ano ng gabayatan ng Diyos, di ba? Kaya galit na galit tong si Jinping sa Pilipinas. Kasi yung mga ano nun, alam ba nun, yung mga tao nun, may mga daladalang santo. Yun nga siguro yung kinaiba natin doon, ano. Iba yung mga Pilipino at yun yung Kaya marami kumanga sa Pilipino noon, nung mangyari yun. Marami po na influensya. Revolution eh. Kaya nga Wala kaya na saktan doon. Wala kami Kaya nabalitan na baril. Samantalang nanonood kami ng barilan. Naalala ko pa noon, 13 years old data ko noon eh. Pati si Gorbachev, yung si Gorbachev doon sa Soviet Union, 'di ba? Bumagsak yung Soviet eh. Tapos yung scenario nila kagaya rin sa Pilipinas eh. Kaya bumagsak lahat yung mga pati yung Romania. Yung nangyari sa UCSAN. Opo, influensya po yun ng EDSA Revolution ng Pilipinas. Kaya pati yung Germany, dati mayroon pang hati yung Germany po, 'di ba, kagaya ng South Korea at North Korea ngayon, yung Germany na influensyahan yun. Kasi nakuha ko rin yung sinasabi mong anong yun eh. Dahil mayroong East Germany, tapos West West tsaka East at yun. West ano.
Oh, ganun. At siyang Mm. Russia ba? Oh, Russia tsaka West ngayon sa Amerika. East, Mm. ang West, Oh. ang Mm. Amerikano. Mm. Oh, Pero tama. naging isa po sila, 'di ba? Kagaya na ano po, Sinira nag-wave. sinira yung boundary Berlin line Wall, na nakapader. yung wall. Oh, opo. Yun, Nakuha impluwensya ko pa ng ngayon, ano ko pa ngayon noon. mm, Noong ma-break yung wall na yon, mm, yung tiga East mm, na mga mamamayan doon, pati mga Mm. kabataan, mm, nung ma-break na yung wall na yon, mm, parang nagpasukan dito sa kabila. mm. Ay maraming mga canting chocolate yung nasa West. Oh, pinabibigyan, di ba? Takaw yung tiga-S. Oh, Dahil sa kanila pala wala yun. oh, kaya nga po. Yun ang yan. nakatanim sa isip kong pangyayari. Oh, yan impluwensya po yun ng agawan EDSA. chocolate. Lahat. Pati yung Tiananmen Square. Kaya kung sino yung nasusubaybayan yung history, malalaman mo po kung bakit galit yung China sa Pilipinas eh. Kasi yung Tiananmen Square, tayo impluwensya yun ng EDSA, no? At etong mga Duterte na to, gustong burahin yung achievement ng EDSA at ng nila Aquino, no? Yung sinasabi nilang dilawan. Oo. Hindi na nila kayang burahin yun. Kaya yun nga po yung gustong inuutos sa kanila ng China, no? Ang tinitingin ko, ang China kaya lang nagagalit sa Philippines kasi mga liberal nga, mga democratic country nga. At saka Kaya nga, si Jinping, Nasa, kumbaga bawi sa siya yung ano natin, nasa history book na yun, hindi na nila, Oo. mabubura man nila yun dito sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, hindi. Kaya nga po sir, kinakalat nila yung mga trolls ng mga Duterte. Yun, alam mo yung narrative nila, magkarugtong. Gusto nilang burahin yung achievement ng EDSA, tsaka yung mga yun nga, yung Aquino. Gusto nilang i-assassinate yung karakter. Pero sa mga taong hindi mamawala yun. Pero ganun po ginagawa nila paulit-ulit para para i-brainwash yung ating mga kababayan, ano. Kaya marami na ring nakikita mo sa galit sa dilawan. Di ba? Inalis nila sa textbook para yung mga bagong kabataan, hindi na nila mababasa ang kasaysayan. Dapat doon po tayo proud sa pangyayari ng sa EDSA kasi ang laki po ng contribution yon sa buong mundo. Ngayon yung China, natin yun. achievement ng Pilipinas yun. Tawag doon. Pride yun, yung nasa history, no? Yun yung gustong burahin ng China gamit ang mga Duterte para yung burahin nila yung brainwash nila yung mga Pilipino at magalit doon sa pangyayari sa EDSA. Yun napapansin ko po, na-analyze ko sa mga comment nila, no? Sa pare-pareho narrative yun. Tsaka tandaan nyo, galit yung China sa sa Tiananmen Square. Impluwensya ng Pilipinas yun. Kaya hindi ba parang nagkaroon din na revolution doon dyan? Tiananmen Square ba yun? Tiananmen Square. Yan nga po impluwensya. Ngayon, alam nila kung saan ang galing yun sa Pilipinas. Kaya gusto nilang hawakan or i-brainwash yung mga Pilipino, no? Na pangit yung nangyari sa EDSA. Ganun yung kanilang mga narrative. Sana po malaman ng ating makababayan, hindi wag sila magpalinlang sa mga narrative na ganun ng China at mga Duterte. Kasi ang katotohanan po, yung sa EDSA nangyari na yan, malaki pong impluwensya niyan sa buong mundo ng demokrasya, no? Pati ngayon China, kaya nga sila, di ba sir, inopen nila yung yung economy nila sa West, no? Kasi yun, influensya yun. Tiananmen Square, tandaan nyo po hanggang ngayon gustong burahin ng China ang Tiananmen Square. Ayaw nilang malaman ng sa history, no? Malaman ng buong mundo. Baka maulit. Oo. Kasi pag ipagdugtong mo talaga kung ano yung mga pangyayari doon sa panahon na yon, nanggaling lahat yan nagsimula sa EDSA hanggang kumalat na sa buong mundo. Romania, Germany,
USSR, Soviet Union, ano? Ginawa tayo kasing modelo noon eh. Oo, huwaran kasi lahat ng TV noon, 'di ba, ano na naka-news, yung Pilipinas, yung gano'n. Parang naging ano na, drama na 'yan na pinapanood ng nasa news sa buong mundo eh. Yun yung nakikita nila kaya yun, naapektuhan. Biglang Oo. naging modelo ang Pilipinas. Oo, kaya nga po, sir. Kaya ayaw ng China mangyari yon, kaya gustong hawakan yung Pilipinas na alam nila kasi yung Pilipinas matindi makaapekto ng yun yung nagkakalat ng demokrasya sa buong mundo, sa Asia pala, no? At sa buong mundo na rin dati sa EDSA. Oo. Di po ba, sir? O, yun. At saka naapektuhan sila. Yung Tiananmen Square, galit na hindi ko alam kung ito si Xi Jinping na to, isa doon sa mga lumitis doon sa Tiananmen Square kasi parang ano siya meron siyang connection doon na sila yung tumira at nahirapan siya. Hindi ba Wala. Hindi ba si Xi Jinping ano daw? Ano bang Yung mga katipunan analyst niya? dapat ano yun yan. Parang Nung Di bata ba pa ano kasi siya? si Xi Jinping, Mm. ganito ha, tingin ko may galit siya kay Deng Xiaoping kasi Mm. dalawa lang, parang ano yan eh, parang noong unang kapanahunan pa, nung panahon pa ng mga ni Mao, nung Mm. buhay pa yan si Mao, si Deng Xiaoping ang parang pinaka ginagawa nilang parang ano dito, Mm. match kay ano noon, kay ano Mao bago siya Mm. naging chairman. Ngayon Mm. yung parang ano ba yan, si Aguinaldo at saka si Bonifacio ang peg niyang dalawang yan. Meron Mm. supporter yung kabila, may supporter din to si Mao. Kaso lang si Mao, magaling siya bago pa lumaki or magkaroon ng mas maraming influence si Deng, parang hindi na nila gaano binibigyan ng opportunity. Nung nagkaroon ng Cultural Revolution, parang yung asawa ata ni Deng Xiaoping ang naging ano doon cause. Ngayon, nung panahon ng Cultural Revolution ata, ito sila Xi Jinping, teenager pa lang ata siya noon or pinatapon sila, na-exile sila sa probinsya. Kaya parang galit siya, ewan ko, galit siguro dito sa side nila Deng kasi si Jiang Zemin din close sa side nila Deng Xiaoping, parang mas doon Pero siya. sis, Saka ano nung yung panahon, connection nun sa Pilipinas? Yung awayan di ba nila. kasi sinabi mo Tiananmen Square nga, tingnan Oo. mo si Jiang Zemin, anong ginawa niya? Di ba parang medyo panahon ni Jiang Zemin parang ano mas naging ano on China, more on capitalism, and hindi sila nag gaano sa Siya ba yung concentrate nag-open on ng ekonomiya ng China? Si sila Deng din. Xiao? Sila Yun pala. Jiang Zemin, tingnan mo yung mga trade nila. Hindi naman sa Oo. ganun na ano, pero mas open sila sa West kumpara doon. Tingnan mo yung Mm. kilos. Kumpara Mm. doon sa iba na Maoist na ano, si Mm. ano kasi parang Maoist siya eh. Mm. Tinitingnan ko Maoist siya, tsaka parang gusto niya talagang yung umupo siya, ang focus niya, kunin ang Taiwan, kunin Mm. lahat ng mga kung ano yung dating sa China eh. Kaya Mm. nga sinasabi Mm. ko nga noon na pwede sa huli mag-away din ng Russia at saka China kasi Mm. naalala ko noon, ewan ko yung pinanonood ko dating na news, meron sila sinasabi na Mm. lahat ng ari-arian ay yung lupa yung dati ng China is aanuhin nila, parang babawiin nila. So, parang ganun yung pahiwatig nung dating ano nila, defense, ano ba yun, minister ba yun, o foreign affairs. Nakalimutan ko na, matagal na yun, 20, ano lang yun, 2020, 2014, basta kakaupo lang ni Xi Jinping noon. Naalala ko yun kasi nakita ko eh. Pero Tapos, dapat yung ating mga analyst at saka yung nasa gobyerno na yan na tumitingin dyan sa ano no sa China, ilagay nila sa utak nila yung ano yung gusto ng China ay hawakan sa lig yung Pilipinas ano. At sana tingnan nila, imbestigahan nila yung mga Duterte. At yan nagkakalat ng narrative ng China dyan sa ating bansa no. Dapat tiktikan nila, di po ba? imagine mo, matagal na nila yan pinaplano, ano pa, may 10 years na yung plano nila, pati yung pagkuha, pabalik sa kanila ng Taiwan, kukunin nila yan. Then yung mga lupa-lupa sa kanila na dating sa kanila, kukunin din nila. Kaya parang meron din kasing tinatalong lupa ang Russia at saka China eh. Kaya sinasabi ko nang na baka mag-away din. Kasi mga ano din eh,
parang ang labas niyan, your enemy is my enemy, friend sila sa ngayon. Mm. Parang gano'n. Ganun naman talaga yung ano, Ang connection sino niya pa doon maniniwala sa dyan sa Russia tsaka Pilipinas China? is Yun lang. kasi Oo. yung dati may in-execute na parang liberal na yung nag-spark ng Mm. protest doon sa Tiananmen Mm. Square. Mm. Yung nag-spark ng protest na yung liberal yun, nagsusulat din sa newspaper. May newspaper Mm. sila doon, nakalimutan ko, may Herald ba yun? Nakalimutan ko na kung ano newspaper yun eh. Tapos Mm. yun yung mga dahil yung mga reader ng newspaper sa China doon, yung iba mga karamihan doon, mga edukadong estudyante, yun yung nagbabasa. Kaya sila ang sumusugod doon, nagproprotesta. Yun nga yun, ang gusto din nila yung parang siguro nabigyan sila ng idea ng yung mga democratic na country, edi naghihingi sila ng mga transparency, yung mga ganyan. Mga parang salin, yung mga ganyan. Pero hindi naman salin ang tawag nila doon. Gusto lang nila makita yung mga sahod, kung yung mga Mm. ari-arian ba nung mga Mm. tapos kung saan yung accounting ba, yung Mm. gastos kung saan napupunta. Parang ganun Mm. lang. Mm. Kaya Pero parang yung syempre sila yung marami yung dapat gawin ng Pilipinas dapat ano nila to sa ano nila do sa profiling. Etong China, meron tayong etong si Xi Jinping na to, merong sa Tiananmen Square Yung Tiananmen Square ay impluwensya ng EDSA sa Pilipinas. At kung bakit dapat ilagay nila sa utak nila kung bakit yung mga Duterte na to ay tinitira talaga yung mga Aquino Gusto nilang tanggalin anong tawag dito, burahin yung achievement ng mga Aquino at nung EDSA revolution Kasi ganyan din ang gawain ng China noon. Kasi ang kaya China nga mahilig daw magbura ng mga mm, history or paminsan mismong tao, mm, binubura nila sa history, never nila mini-mention yung mga certain achievement or tulong nun towards dun sa pag nakakaaway nila. Kaya kaya literal nga na talagang kaya nga yung binubura sa history. yung ginagamit ng tactics ng mga Duterte, tactics din ng China. Yung mga trolls din na yan, propaganda rin yan. Parang disinformation at saka alam niyo na, pag-distort ng katotohanan, yan yung gawain po ng China. At saka yan yung tactics din na ina-adapt ng mga Duterte. Kaya obserbahan niyo po, lahat sila pareho yung narrative. At saka pareho yung ginagawa pa i-assassinate nila yung karakter ng tao at saka yung mga achievement gumagamit sila ng mga ganyan Hindi nga natin alam yung sa Hamas din na yan, yung mga sa Islam kung merong connection ng China sa pagpapakalat ng mga rally ng mga pro-Palestinian na dahil maraming nagrarally na hindi natin mga organizer Dati nila, ang di ba? narinig kong chismis ng mga Bombay, yung China, nagbabayad daw iyaan ng parang nagre-renta or nagbabayad sila ng terrorist group diyan galing sa Afghanistan. Nagpopondo daw yan para magulo daw ang Pakistan at saka India. Ayun nga, hindi natin alam. Dapat Pinag-aaway yung daw mga sila. intel natin, yan ilagay sa isip din nila meron diyang ganyang scenario or pangyayari or baka meron ding connection. Merong dapat tingnan nila sa side sa angulo or sa na ganung bagay na yung China, Russia at saka yung Iran at saka yung mga Middle Eastern Islam country na yan, kung ano yung mga kaugnayan nila. At etong mga ito nangyayari diyan sa mga rally sa buong mundo ng pro-Palestinian, ginadustify nila ang ginawa ng Hamas, parang ganun Kasi tsaka naobserbahan ko po yung mga rally nila parang aggression na yan parang At saka, violente. Mayroon pang Violent. bagong balita kanina Ano po, sir? Yung pamilya ng editor-in-chief ng Al Jazeera na Qatari government na yung nag-sponsor ng Al Jazeera TV. Ano po? Yung pamilya daw niya biktima ng pambubumba ng Israel sa Gaza Kaya sabi ko baka ito Sir parang Gis, palabas ng yung Sir Gis kasi
Hindi, yung Al Jazeera kasi is funded yan ng mga Arab countries. Nakalimutan ko Oh, anong country yan, Muslim. pero Arab yan. Kaya Binalitan pro-Palestine ng Al yan. Jazeera. Mm. Dahil yung pamilya daw ni Pro-Palestine yan talaga. Oh, pro yan lahat, Oo. sir. Oh, Kaya sabi ko, baka dinadownplay lang nila yung Israel. Lalo nilang pinasasama ang image. oh, kaya nga po. Tapos pansinin niyo po, lahat ng pro-Palestine, ano sila, violente yung mga ano nila, yung protest, yung rally nila, di po ba? Oh, mga violente na yan, susunugin yung mga flag, di ba? Hoy, Pero kung gabi na pro tayong sila, tatlo Ayun na nga, no? ata tayo. 11-11 na. Oh, sige, Bukas na ano lang po ulit. sir? Bukas na lang po ulit. Then, Sir G's, Tulog na his tayo. best friend. Good night. Good night po. good night. Okay. Good night, sir. At Good night. sa mga nagpunta, Friend, kung sino pa nandito sis dyan. good night. Mayam, Thank Sir you. Al-Olalia, sino pa ba yung nandito? Walo pa po sir eh. Ang dami. Ang dami Walo pa. pa. Bakit di Oo. kumikibo? Oh, Okay, thank you. magandang gabi po. Baka nasa kabila. Ano pala? Best friend, good night. Good night na po. At maraming salamat po sa mga nagpunta. At magandang gabi po sa inyong lahat.